So guys, para sa mga guests ng Henan, so yun, may mga, ano ba tawag dyan, mga recliner. Ayan, pwede sila mag-recline dyan. Pero kami na, ano lang, sampid lang dito sa lugar na to. Dito lang kami sa buhanginan. Libre lang. Ay, say hi kan doon. Let's go now. Where are you going? The beach is on. The beach is here. Hello guys. So ito, lalabas muna kami. Actually, papunta kami sa Alona Beach. At ang init. Pero okay lang. Yeah, papunta kami ngayon sa Alona Beach and we'll stay there until afternoon. Doon na kami magla-lunch. Tapos mag-try namin mag-food trip. Try namin yung mga kainan doon. And then mag-chill din kami sa beach this afternoon. So ito guys, nag-tuk-tuk galing dito sa Sulea Resort. Bali, ang rate ng special trip hanggang Alona Beach ay 150 pesos. Ayun na, Jollibee. Yung mga tricycle pala na papuntang Alona Beach, hanggang dito lang sa highway. And then from here sa highway, lakad na papasok sa beach. So, yeah. Anyway, tara. So, dito kami binaba sa may sentro, malapit sa McDonald's. Ito yung McDo. Tapos meron ding Jollibee over there. Ayun. So now, we'll just walk to Alona Beach. So tara. We're almost at the beach. So ayun yung daan papunta sa Alona Beach. So ito pala guys na Alona Beach. Ito yung parang pinaka-commercialized na beach dito sa Panglao. Maraming mga restaurants, mga establishment na pwede mag-chill. So, yeah. So guys, we're now here. Welcome to Alona Beach. So, ito ang Alona Beach. Hello guys, so ito, we are now here sa Alona Beach, the white sand beach ng Panglao. Pero actually hindi lang ito yung white sand beach ng Panglao. There are several beaches sa coast ng buong Panglao Island. At isa nga itong Alona Beach doon. Actually itong Alona Beach yung pinaka-popular kasi ito yung pinaka-commercialized na area. So para dun sa mga gusto mag-food trip, yung mga gusto mag-party-party lalo na sa gabi, ayun, marami yun dito sa Alona Beach. Kasi yung other beach sa isla ng Panglao hindi pa ganun ka-develop. So ito na talaga yung pinaka-developed area dito sa Panglao. So maraming hotels actually dito sa Panglao. Siguro mamaya pag hindi na masyadong mainit, mga around 3 PM siguro, ikot tayo. I'll tour you around sa beachfront ng Alona Beach. Ito si Kanlaon, nag-enjoy na sa beach. Are you having fun, Kanlaon? What are you doing? Huh? You're gonna make a sandcastle? Okay, enjoy! So ayun, so habang nag-enjoy si Kanlaon dito sa paggawa ng sandcastle, let me just explore this place. So, let's check around. Lakad tayo from end to end nitong Alona Beach. Check natin yung mga establishment, yung mga restaurant, saka hotel dito sa beachfront. So tara, samahan nyo ako.
So guys, itong Alona Beach for the longest time, it is being compared with Boracay. So ito raw yung Boracay ng province of Bohol. And siguro dahil sa white sand siya, kaya nila nako-compare. Pero bilang first timer dito, masasabi ko they are quite far different. Sa Boracay mas patag, tsaka mas malawak yung beach front dun sa White Beach area. Dito sakto lang. Tapos yung mga establishment masyadong malapit sa shoreline. Kasi di ba sa Boracay medyo nilinis na yung beach doon. So maraming giniba na malapit sa shoreline. Dito hindi pa, ganun pa rin sila. Yeah. Tapos meron ditong 7-Eleven sa Alona Beach. So ito guys, nakarating na tayo sa dulo ng Alona Beach. Pero may nakikita ako ditong parang daanan. Hindi ko sure kung saan papunta to. So yeah, let's explore it a bit. Pala dito parang view deck style. So sinundan ko yung hagdanan. Dito ako napunta. Parang view deck. Ayan, meron cliff kasi connecting to the other beach which is over there. Ayan, so explore natin. So confirmed guys, walang daanan papunta sa other side ng cliff papunta dun sa resort natin kasi nasa kabilang side nito yung papunta naman sa Solea. Unfortunately, wala silang daan na magtatagos papunta sa kabila. So, lalabas talaga sa kalsada. So, dito guys sa Alona Beach, marami ring algae. Ayan, talagang seasonal yan. Usually sa summer, dumadami yan sa mga shores, sa mga beach. So ayun guys, narating ko na yung pinakadulo, wala na tayong tagusan sa kabila. So ngayon, lakad tayo ulit pa north naman, sa north side ng Alona Beach. So ngayon guys, ito nagbabalikan na yung mga turista na nag-island hopping kaninang umaga. Kasi yun nga, bukod sa countryside tour, ang isa rin sa mga ino-offer na tours dito sa Bohol ay yung island hopping nga dito sa paligid ng Panglao. So mapupuntahan yung Balikasag Island, tapos meron din yung Virgin Island na sinasabi, tapos may mga sightings ng turtle tsaka dolphins. So yun yung usual part ng island hopping itinerary. Pero hindi na namin in-avail yun kasi medyo mahirap kasi kasama namin si Kanlaon. Eh syempre, need mo lumangoy. Tapos di naman kami marunong lumangoy. And added cost pa siya. Medyo mahal din. I think 3,000 to 2,500 yung rate ng mga island hopping tours. So just by walking guys, napansin ko na yung mga establishment na tabi-tabi dito sa Alona Beach ay mostly mga dive resorts. So kung gusto nyo mag scuba diving, maraming rentals dito. Aside from the dive resorts na makikita nyo along Alona Beach, marami ring establishment dito na nag-o-offer ng mga massage, maraming spa, marami rin mga seafood restaurants, may mga coffee shop, may mga dessert places din para sa mga gusto mag-food trip. So habang naglalakad din kayo, marami rin kayo mapapansin na nag-o-offer ng mga tours. So if you want to go island hopping or you want to tour the inner
Panglao Island. So yun, marami rin dito nag-aalok ng mga ganun. Marami rin nag-o-offer dito ng mga parasailing, mga water activities, paddleboard, mga ganun. Kung trip niyo yung mga ganung water activities, pwede kayo mag-rent. Puntahan nyo lang yung mga nag-aalok ng mga ganung activities. Tapos aside pa dun sa mga nabanggit ko, kapag naggabi na dito sa Alona Beach, marami ditong establishment na nagtatransform, nagiging party places. So marami dito mga bars, and yun, mga party-party para doon sa mga mahilig mag-party. Ayun, may mga bar, clubs, mga inuman. May mga ino-offer din dito ng mga happy hour promo para doon sa mga mahilig uminom. Pansin ko lang din, marami rin mga ATM dito. So if ever man maubusan kayo ng cash, ayun, pwede kayo mag-withdraw. Tapos hindi naman malayo din yung yung sentro ng Panglao from here sa Alona Beach. So pwede nyo rin lakarin if ever na need nyo talaga ng cash. So ito guys, nandito na tayo ngayon sa tapat ng The Buzz Cafe. So diyan tayo mag-lunch maya-maya lang in a short while. Yung malaking hotel chain sa Boracay, meron din dito sa meron din dito sa Alona Beach. So Henan Resorts and Hotels. Sa palagay ko sa kanila yung may pinakamagandang beachfront dito sa Alona Beach kasi mukhang maintained and medyo malawak. So I think itong Henan din yung pinakamalaking resort dito sa Alona Beach. Ayan o, meron sila dito. Tapos meron pa sila dun sa other side. So ito guys, narating na natin yung pinakadulo ng Alona Beach. At ang pinakadulo na pala dito ay yung Henan Resort. So yeah, maikli lang siya, hindi sobrang haba unlike sa Boracay. Pero the entire stretch is also white sand beach. Pino rin but not as fine as Boracay. Ayan. Sa tingin ko mas pino tsaka mas maputi pa rin yung nandun sa Boracay. Pero maganda rin naman to Alona Beach. Ayan. So ayan yung buong stretch niya. As you can see. So ito guys, nandito na tayo sa The Buzz. We will have our lunch here. Actually guys, ito talaga yung habol ko dito. Yung homemade ice cream nila. Kasi masarap daw. So meron sila dito guys, complimentary bread. So, ayan, merong bread. Tapos merong, hindi ko sure kung ano to. Parang crispies. Rice crispy siguro. Tapos may mga spreads din. So ito yung pa-complimentary bread nila. So try natin. So let us check itong salad with flowers na sinerve sa atin. So mukha siyang merong butterfly pea flower. Tapos ito, hindi ko sure kung anong klaseng bulaklak to. Pero edible din naman yan. So try natin. So ito guys, yung flower dun sa flower salad. Nakakain naman yan. Nasang mabango siya. Ito guys, dumating na rin yung iba naming order. This is fish tinola. And then we have here baked scallop, a cheese pizza. So it's time to eat lunch. So ito yung grilled scallop. Baked scallop pala. So meron siyang cheese, saka hindi ko alam kung ano pa yung halo. Pero it looks good and it looks yummy rin. Let's try it.
Siyempre, partneran natin ng brown rice. Yummy. So, ito guys, umorder kami ng ice cream. This is dragon fruit flavor na ice cream and another malunggay ice cream. So, try natin itong mga actually specialty yan dito sa The Buzz or sa Beehive in general. A few moments later. So, ito guys, nandito lang kami nakatambay ngayon sa Alona Beach. Malapit sa Henan. So, bandang dulo tayo. Yeah. Chill lang kami dito habang si Kanlao naglalaro ng mga buhangin. Ayun. So guys, para sa mga guests ng Henan, so yun, may mga, ano ba tawag dyan, mga recliner. Ayan, pwede sila mag-recline dyan. Pero kami na, ano lang, sampid lang dito sa lugar na to. Dito lang kami sa buhanginan. Libre lang. Pero so far, ang napansin ko sa pag-iikot dito sa buong kahabaan ng Alona Beach, itong tapat ng Henan yung may pinakamagandang beachfront kasi malinis. Tapos malawak din yung buhanginan. Do you want to swim? You will swim? Are you going to play? What do you want? Swim or play with the sand? Ah, you want to play with the sand? Okay. Nagtampisaw lang ako saglit sa dagat sa Alona Beach. Yung dagat nila dito, meron ding mga ano, algae. Yan, oh, look. Algae. Hindi ang alat. I think ito yung may pinakamagandang beachfront kasi sila may well-maintained na beachfront, nililinis regularly. Unlike sa other parts doon sa bandang dulo, medyo maraming kalat, tsaka masisikip lang yung shoreline. Yeah, so this is Alona Beach. So ito guys, we're done chilling dito sa Alona Beach and ngayon pabalik na kami sa Solea. Meron akong take-out ng pizza from the Beehive or the Buzz pala, the Buzz Cafe. So yeah, we'll just spend the whole afternoon dun na sa Solea hanggang mag-sunset, and baka tumambay kami dun sa rooftop nila kasi maganda yung view ng sunset doon sa roof deck ng Solea Hotel. So ito guys, nandito na tayo ulit sa yung kalsada pabalik sa main road. So lakad lang ulit tayo and then from there sasakay na tayo ulit ng tricycle o kaya yung tuk-tuk hanggang sa Solea.